Narinig niyo na po ba ang salitang clientelism? Ito yung pamimigay ng pera o anumang material na bagay sa panahon ng eleksyon na maaaring isa sa mga rason kung bakit sadlak pa rin sa kahirapan ang mga Pilipino. I'll explain this to you here on Just Facts. Good day, this is Amjay. If you're into topics like this, like and follow. According to research by Hicken et al. In 2022, ang clientelism ay ang contingent exchange of material resources and services kapalit ng political support. It can be through cash payments, small gifts, community projects, and others. Mas popular ito sa katawagang vote buying. Ngunit indirect ang atake. Dito kasi pumapasok ang katawagang patron-to-client relations, in which nagkakaroon ng manifestation ng utang na loob ang isang botante sa isang politician through the sense of reciprocity and mutual obligation, na naglilid sa potential bias at pagboto ng tao sa kandidatong may naibibigay o ibinigay sa kanya. Kumbaga, ang politiko ang patron at ikaw ang magiging kliyente nito. Kahawig ito nung tinatawag nating patronage politics, kung saan nagbibigay sila ng tulong kapalit ng loyalty ng mga botante at nagagamit ang kultura ng utang na loob sa panahon ng eleksyon. Meanwhile, a study in 2023 showed that young people are likely to condone the practice and more likely tumanggap ng bribe o suhol. One of potential reasons, scholarship grants. As usual, ang pangangailangan ang nagiging way para tumanggap ang mga tao at maging subject sa clientelistic practices katulad nito. Habang ito naman ang nagiging drive ng mga politiko upang makakuha ng mga boto. Malaking epekto rin ang socio-economic backgrounds ng mga botante, whereas a research by Basinilio in 2024 concluded that people from the lower society may prioritize candidates who address issues relevant to their economic situations, such as job creations at access to education. In short, mahihirap ang karaniwang nabibiktima. At kung titingnan natin ang data ng Philippine Statistics Authority noong 2023, halos 18 milyon ang mga Pilipino na mahihirap. Sa bilang na yan, marami rin ang botante na maaaring nakaiimpluwensya sa magiging resulta ng halalan. Kung kaya't mula noon hanggang ngayon, buhay pa rin ang political strategy na clientelism, sapagkat malaki ang porsyento na maaalala ng mga tao ang pangalan ng isang kandidato sa araw ng botohan. Sa mga lugar kung saan laganap pa rin ang korupsyon katulad ng Pilipinas, we all know that money is utilized in campaigns as a symbol of power, as well as means of gathering votes. Pera pa rin minsan ang batayan kung gaano kalaki ang tsansa ng kandidato sa maraming pagkakataon. And those less educated and rural area residents, according to Abosejo, in 2020 are the most vulnerable electoral groups to vote buying. And as concluded by researchers in 2023, clientelism as a political strategy has high acceptance and marami o karamihan ng mga botanteng nakatatanggap ng offer ay tinatanggap ito. Ngunit labag ito sa ordinansa ng COMELEC at kinikilala bilang isang election offense. But despite the Commission repeatedly asserting that vote buying is illegal, karamihan pa rin ng mga botante ay tumatanggap dito. Dahil sa pangangailangan, hindi tayo bulag, nagiging coordinator pa nga minsan ng ilan. Ngunit hanggang kailan natin kayang isikmura at ipagpalit ang pagboto ng tama nang dahil lamang sa 1,000 tuwing eleksyon mo lang malalasap. Pero saan pa nga ba nagagamit ang political strategy na ito? Nitong 2025, Baguio City Mayor Benjamin Magalong made an accusation that government programs such as assistance to individuals in crisis situations or AICS, ayuda para sa kapos ang kita program or AKAP, and tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers or TUPAD are allegedly being used in clientelism and patronage politics. Sinabi ito na Magalong at tinawag na 777 scheme kung saan inakusahan nito ang mga kongresista na sumasama kay House Speaker Martin Romualdez during payout sorties ay nakakakuha umano ng tig 7 million sa bawat programa. Bukod dito, inere rin ang ilan pang concerns katulad na lamang ng posibilidad na magamit ng mga politiko ang nasabing mga programa upang magmukhang galing ito sa kanilang sariling bulsa at magkaroon ng tinatawag na debt of gratitude o utang na loob sa mga nanunungkulan.
Isa ito sa mga itinuturing na mga dahilan kung bakit laganap pa rin ang korupsyon sa Pilipinas, sapagkat ang pera at material na bagay na ipinamumudbod sa tao ay posibleng mabawi sa kanilang pag-upo. This is MJ Bautista of Bayaniwan Movement for Youth Empowerment and Responsible Leadership. Maraming salamat sa panonood, and remember, when there's power, there is change. And change requires action. That's why I'm making all of these videos. Hanggang sa susunod, saludo!